Ang MG Samidan Construction and Development Corporation, isang kumpanyang naitatag lamang noong Marso 7, 2019 at may paid-up capital na 250,000 ayon sa mga opisyal na record, ay nakakuha ng humigit kumulang 5 bilyong halaga ng kontrata para sa mga flood control projects sa ilalim na Administrasyong Marcos. Isang pangyayaring nagdulot na malawakang pagdududa at pagtatanong mula sa publiko hinggil sa integridad at pagiging patas ng sistema ng procurement ng pamahalaan. Sa kabila ng maliit na kapital nito, kabilang ang MG Samidan sa top 15 contractors na nakatanggap na malalaking flood control deals, kalakip pa ng ibang halimbawa gaya ng QM Builders na may paid-up capital na 1.2 milyon ngunit nakakuha ng kontratang nagkakahalagan 7.3 bilyon, na nagpapakita na isang nakababahalang pattern ng pagbibigay ng mga proyektong sobra ang laki kumpara sa kapital at kapasidad ng mga kumpanyang ito. Dahil dito, naharap sa matinding kritisismo ang Department of Public Works and Highways, DPWH, matapos mapuna ng mga mambabatas at ilang sektor ng lipunan ang umano'y kakulangan sa wastong koordinasyon at masusing pagsusuri sa pagpili ng mga kontratista, bagay na lalong nagpalakas sa hinalang posibleng may nagaganap na collusion o sabuatan sa loob ng proseso. Itinuturing itong seryosong isyu hindi lamang dahil sa laki ng halagang nakataya, kundi dahil direkta nitong naapektuhan ang kapakanan at seguridad ng publiko, sapagkat ang mga flood control projects ay mahalagang bahagi ng infrastrukturang panlaban sa lumalalang banta ng pagbaha. Ang sitwasyong ito ay nagsisilbing malinaw na babala tungkol sa kahinaan ng kasalukuyang sistema ng pagbibigay ng kontrata sa gobyerno at nagpapakita ng pangangailangang magsagawa ng masusing investigasyon, mahigpit na pananagutin ang mga sangkot, at agarang mapatupad ng mga reforma upang mapahusay ang transparency, mapalakas ang kompetisyon, at matiyak na ang pondo ng bayan ay napupunta lamang sa mga kumpanyang may sapat na kakayahan at integridad upang may sakatuparan ang kanilang mga proyekto.